Charlie Prior. Amen. Come on, give your hands to Jesus. Come on. Kanang pinakakusog para sa atong Ginoo. Celebration this morning. Amen. Hallelujah. Father, we continue to honor you in our midst today. Holy Spirit, have your way. This is our privilege, Lord. This is our opportunity. Panalangin ni Lord alang kanamo this morning na makaduol mi sa imong throne of grace. Makahatag mi sa among highest worship. Among itugyan sa imong kinabuhi, Lord. We sing that song of vows and a promise. Lord, you can have it all. Everything ani asa mo, Lord, among offer sa imo back. Kayong tanan, Lord, panalangin among nadawatan kani. Again, Holy Spirit, ikaw among teacher this morning. Masabta namo ang katuyuan samahan, pinagis ang pagtudlo kanamo sa imong mga pulong. Ani ay imong katawhan, Lord, uhaw kami kanunay, nangandoy kami kanunay, naga tinguha ang among kasing-kasing, nga masabta namo, Lord, ang among kinabuhi. Kung makita namo, Lord, ang among direksyon. Ang kalibutan, nagkaguliyang, nagkagubot na, usahay na biktima kami sa deception sa kaaway. Apan salamat, Lord, nga gitagaan mo kami og opportunity. Lord, nga makasettle down media sa imuha by faith this morning. And we apply your blood, Jesus. That by the blood of Jesus, we are redeemed from the power of the enemy. By the blood of Jesus, all of our sin had been forgiven. Because of the blood of Jesus, we can have fellowship together. By the blood of Jesus, we are justified, Lord. And by your blood, Lord, we are sanctified. Lord, we receive our portion of that great grace and blessing kay mong gihatag sa among Ginoo. By faith, we come to you today. Aniha kami, Ginoo, nagapasakop kanimo o kanunay nangandoy nga masabta namo, Lord, ang imong i-reveal sa among Ginoo. We commit the rest of the morning and this time together in the name of Jesus. Everybody say, Amen. Pakpakan nato si Lord again. Imong i-greet ang imong katapat ing na blessed morning to you. Wow, praise God. Welcome everyone. At sa atong pag-start, no, dili na to i-miss, i-welcome ang atong mga kaigsuonan nga nagbiyahe gikan sa layo nga lugar. All the way from Bukidnon, Valencia, ato silang patindogon. Valencia, ayan. 5 sila kabuok together sa ilang pastora, Pastora Sara Alboro. No, ang iyang bana mo habol unyang hapon. Together, atong i-welcome ang atong kaigsunan gikan sa Passion for Christ, Inawayan, Davao del Sur. Patindogon nato sila again, no? Niya sila kauban ang ilang pastor, Pastor and Mrs. Mikias Kumaway. No? Kaway-kaway. Kumaway. Thank you so much. And then, nabot tayo magigsunan all the way from Generation for Christ, Turil. No, na ay Turil. Patindogan na itong mga taga-Turil. Ayan, aniya sila. Kauban nilang pastor, Pastor Alan Pulitan. No, for the glory of the Lord, we welcome them. Of course, ang tanan nga first-timer, nga mga invites this morning, gusto na ako sila makita, magatindog, kauban sa nag-invite. Doon na ba tayo first-timer? Sige, tindog na itong mga first-timer. Oh, aniya sa sakit. Wow! Padayon pagtindog. Ma-recognize nato sila. Praise God. Come on, pakpakan nato si Lord. Celebrate! Come on, celebrate! Hallelujah! Wow! Congratulations, sister. Nanay mong loving husband. Naka-join na gyud. Hallelujah! Amen. And of course, sa likod, thank you very much. Salamat sa Ginoo. Connect mo sa mga nag-invite sa inyo. Kay sila, nag-ampo ninyo o tubag mo sa prayer, even the whole church. Can I hear an amen to that? Wow, praise God. No, ang tanan nga itong gibuhat, bunga sa mga pag-ampo. Kinsay nagtuong ang pag-ampo gamanan. Amen. Mauhinungdan nga wala ta nagaundang sa pag-ampo. O ang atong prayer nakakonect kanunay sa word ni Lord. Nganong gamhanan ng prayer kay nakakonect sa word ni Lord. Any prayer nga wala nakakonect sa word ni Lord, ikinahanglan ni align sa bago magkaroon og katumanan ng mga pag-ampo. O hinungdan nga kita
excited ko sa presence ni Lord today na nag-celebrate especially sa pag-minister ni Lord. Don't you know that as we sing the song, nag-open ang imong mouth, nagbasa ka sa lyrics, o ang song gihimo nimong prayer, the Lord has ministered to us. The Lord has accepted my prayer this morning. Kinsay nag-commit sa ato this morning through sa song. All my love, all my heart, all my soul, all my own, Lord, I owe it all to you. Walay ato igsoon. And the moment ipielanta ni Lord, ibalik na to ang glory and honor sa iyong mga. So today is a day of celebration. Why? Because so many things the Lord has done in our lives this week. Kauban tong mga unfavorable nga circumstances, the Lord has a reason nganong iyang kanang ginaalam. Now, by the way, congregation GCM, the reason nganong niya sila dinhi atong mga brothers and sisters all the way from Valencia, Turil, and Davao del Sur, because sila sad nag-desire na magiging part, no, sa journey nato sa home office. No? Niani sila dinhi, no? Para magpatakot. No? Grabe. Ang atong kinabuhi nimong blessing kay Lord, o nahimong blessing sa ila, gusto sila mahimong mga covenant millionaire. Grabe, kinsay gusto mahimong milyonaryo? Lord, ang tanan nag-amen, mag-milyonaryo gina sila. Uy, nikusog dayon ng amen, no? Kasi ang uban mag-alanganin. Pero as you read the Bible, truly, mao na ang imong design. Wala pa ka nakabot dito, pero samtang nagpadayon ka, ingay mong katapad, padulong ka dito. Pero kung muundang ka, unsay may tabo, di ka kaabot dito. Kay niundang man ka. Huwag mao na ang atong journey. No? Others, sayon lang sila nga nag-decide. No? Sayon sila nga na-discourage. Sayo sila nga na-discourage. Sayo sila nga nag-conclude. No? Naapalanggani sa first stanza, nag-conclusion na sila. No? Mao palanggani pagsugod, ilan ang gitanaw nga dili man tingali mahintabo, dili man tingali tinuod. Igsoon, ang journey is a journey of padayon. Kaya ang Lord, He is a God of progress. No? Naga-progress, nagalambo, naga-mature. And only mature can produce fruit. Only mature can be responsible. Kaya kung wala pa na sa imuha, gusto ni Lord mag-mature sa ka. And the moment maging mature ka na, hamtong ka na, kasaligan ka na, then the God of all the blessing, the God who owns everything, kay kapiyalan ka na, mature ka na, naghamtong ka na, o nagpadayon ka na, maingon si Lord, give to Him the portion. Why? That person is now ready. No? Are we excited with our journey? I'd like to encourage you to be excited all the more. Why? The more nga nagakonekta, naga-align ta kay Lord, the more nga adunay open heaven nga iyang ginahatag sa ato. Everything mag-start sa prayer. No? And I'd like us, congregation, to include this in your prayer, in our prayer, as we continue to face our attention with that vacant lot there. Kita ba ninyo ang bakanting alote? Wala mo nakakita? Oh, amen. Nakakita tang tanan. Atong i-claim this morning, all together by faith, the Lord, amuan na na. Ayan. Atuan na na. Amen. Just claim it. Ihatag na ni Lord sa ato. Nga naman, dinhaon niya i-parking ang inyong mga bagong mga sakyanan. No? Dihaon niya magdula ang inyong mga anak. Mga apo ninyo, diha sila magdula. Kaya nga naman, himuon nato na siya diha nga mini gymnasium. No? Mini, daghan. Mini, medyo gamay. No? O tanan nga bakante nga lote sa likod, ato nang gina-claim. Gipangayo nato na sa Ginoo. Amen. That is our portion. And we can ask the Lord because He is the true owner of it. So, sa atong ginahimo karon, nangandoy, nangandam ta, gi-position nato tong kagalingon. And thank God because adunay small cloud. Ang gamay nga cloud mahimong dako. Og sa dihang dako na siya kaayo, mahimo na siyang ulan.
Kinsay gusto mabasa sa ulan? Prayer na tong tanan, when God poured out the rain, all of us will be experiencing those rain. Praise God, yun ni Ana. Excited mi ni Ana sa atong sister Jersey Liden niya. Kabaw siya sa atong ginaisbutan karon. O ang atong portion this morning is to just position ourselves in prayer. And sooner and later, there will be progress sa atong mga announcement. Now, one day, by the grace of God, as the Lord allows, moingon na ta, Lord, tinuod yun na amo na. One day, makita ninyo doon na yung barog diha na building. One day, makita ninyo sa likod doon na yung mga apartment na nagabarog. Kinsay excited niya na. That's our portion in the Lord. Why? Because we believe on our God who is unlimited. Walay limit ang atong Ginoo. Kita lang doon ay limit. Pero the moment we connect our mind to God, one day, mahimupod kang unlimited. Hingnay mong katapat, prophesy to Him, you are unlimited. That's a prophecy. That's a declaration. O kana nga declaration is nakakonect sa word ni Lord. Supernatural ang atong portion. Where in fact this morning, I am so much excited because my declaration through our fellowship of the Word of God is all about living a life of God's favor. Living a life of God's favor. Meaning to say, do not tay life nga ginalive karon. Do not tay kinabuhi nga gikinabuhi karon. Pero ang pangutana, do na ba'y pabor? But this morning, I'd like to prophesy to everyone that as you live your life, as I live my life, I will be living my life with God's favor. Lahi pag dunay pabor si Lord, lahi gayon kaayo. Mag-start ta sa meditation sa life ni Jesus Himself. Luke chapter 2 verse 52. Mao ni ang verse. And Jesus increased in wisdom and stature, and in favor with God and men. Jesus is our model. The time has come that the God in heaven came down. Nianhi siya sa kalibutan, nahimo siyang tao. And this time, Jesus Christ is like us, human being. Therefore, ang iyang pag-model sa ato, very important nga mausad ang atong i-exercise, i-kinabuhi, o i-journey. As far as Jesus is concerned, while nasa sa kalibutan, doon ay increase ang iyang life. Increase in wisdom. No, nagsugod sa gamay, padulong sa dako, doon ay increase, walay decrease. And dili lang sa wisdom, ingon siya, og sa iyang stature. Meaning to say, ang iyang pamarog, nilahi na, nabag-o na. Kaniadto gwapo, karon pirting gwapuha. Lingi ada yung katapat, kamustang pamarog nato diha? Ha? Grabe kaniadto, murag dili na madrawing yang naong. Karon lisod na drawingon. Nga naman, progressive kaayo. No, ay imong katapat, ikaw na. Grabe. Di man na ingana kaniadto, ikaw na. O hindi grow siya sa iyang stature. Nga naman, adunay gipangandaman. Nangandam di ay. No? Kaya mga lalaki, pag ang mga dalaga medyo nag-change ng postura, nangandam na na. Oh. Mga babae, pag nakita niyong litaw nga, uy, lahi na magbarog. Medyo gwapuhon naman. Uy, nangandam na na. No? Para mapansin. Tama na siya, correct na siya. Why? Gikinahanglan ka nga mo-grow. Pero dapat dili lang sa pamarog. Sama ni Jesus, kauban ang wisdom. Dunay kaalam. Sa ato pa, pag dunay kaalam, dili dayon mailat. O dili pod mangilat. O duha man na. No? Kaalam nga gikan sa Dios. Dili lang din na, pagkahuman sa wisdom and stature, dunay pabor. There is favor. And in favor with God and men, meaning it's increasing. Praise God because Jesus is our model. So sa ato pa, ang life nimo dapat naga-progress siya. Meaning to say, you have to work it out, imong trabahoon ang pagkakinahanglanon gayod nga doon na kay pabor na mahitabo sa imong ginabuhi. Paano siya? Nakaposisyon ka according sa will and sa purpose sa atong Ginoo. So inay mong katapat, kikinahanglan gyud nga doon na kay pabor.
sa iya kay importante ang pabor. Now adunay upat at least 1, 2, 3 or 3 ka simple nga meaning sa pabor nga akong gi-research. What is favor? Unsa maning pabor na gusto ni pastor nga emphasize this morning? Number 1 meaning of favor is this. Favor is divine assistance or divine help. Favor is divine assistance or divine help. Pabor na siya ang ipasabot. Meaning to say, nagagikan sa langit. Dunay assistance, dunay tabang. Dili ka ngayan, wa kay angay, pero ang langit bukas aron iya kang i-assist o iya kang tabangan. Kinsay gusto niya nang kinabuhi. Tanaw nimo sa palibot, murag wala namang ginipaglaom, wa na ginipag-asa ba? Pero ni bukas ang langit, dunay assistance from heaven. Ang tawag sa pabor actually is all about grace. Grace and favor na. Meaning to say, dili ka ngayon. Pero nakita sa Ginoo nga nangandoy ka, nagtinguha ka, nagpray ka, wala pa ka naka-align sa iya ha, pero nakita ni Lord nga nindot ang plano nimo, then one day there is an open heaven. Therefore, very important nga masabtan nato nga kung walay tabang gikan sa langit o walay assistance gikan sa Ginoo, ingon siya pagkalisod gayud sa kinabuhi. Life is hard without favor. Pwede ka maning kamot versus paninguha, pero kung walay pabor, perting lisudan. Minsay na kasi natin yan. No? In the past, na kasi natin ita, grabe gusto ko na mao ni may tabo, pero sarado ang langit. Walay pabor. Gikapoy na lang ka. Hangtod, 40 anyos pa lang ka, ni-retire ka na. 40 years old, nag-retire na. Kay feeling niya, wala na ipaglaom ang kinabuhi, and that is not our portion. Number 2 nga meaning sa favor, practical, is this. Favor, it is God's way in partnership with men to provide help and assistance in your life and destiny. I like to emphasize the word partnership. Kaganina, without, wala kay gibuhat, pero dunay open heaven, nag-assist si Lord. This time, gusto niya nga makig-partner na ang heaven o si Lord sa imuhan. Kisay gusto nga si Lord imong partner. Grabe nga pabor na igsoon. No? Sa tanan nimong pagabuhaton, i-partner nimo si Lord, alahi ang agi. Lord, gusto ko ani nga kinabuhi, Lord. Gusto na ko, Lord, partner ka. Dunay assistance. Daghan mga tao din nila gusto i-partner si Lord. Kay feeling nila kahibalo na sila. Then one day, na-realize nila na dili nila kaya. Therefore, when you have favor, it says here, it is God's way. Pamaagi ni Lord nga partneran ka niya o dili lang ang Diyos but even tao. You know? Partnership with men. Every time si Lord mag-bless kanimo, doon ay tao ngayang gamiton. Kinsa sa inyo nakasinati nga i-bless ka ni Lord, one day nagtulog ka pag mata nimo, grabe na ang kwarta sa imong palibot kay nag-ulan ang panalangin. Kaysa nakasinati niya na. Uy. Kasagaran gyud, and most of the time when God blesses you, He uses men. O kana nga tao gi-bless ni Lord, i-connect ni Lord para makig-partner sa imo. Kaya kaning imong katapad, salamat kay partner taga. Gamiton ka ni Lord. Amen? Sa man nagtiayon, lahi na siya nga istorya. Kaya ang imong asawa, partner gyud na nimo, o panalanginan siya ni Lord kay partner siya nimo. O panalanginan po ka ni Lord kay partner po nimo siya. Amen ba mga managtiayon? Kaya ayaw awaya ang imong partner. Kay sarado ang langit. Amen? Sa family, mao na itong mga partner, kaya dili nimo awayon ang imong ginikanan, ang imong igsuon, kay partner nimo na. And God is going to use that according to the definition of favor. Nag-learn ba ta this morning? Amen. Number 3, nga akong gi-research about the meaning of favor is that favor, it is the number 1 reason why people succeed or having a victory in life. Nagpasabot, we are all dependent on God's favor. Kung akong giyong kagina, bisag unsa nimong paningkamot, kung walay pabor sa Ginoo, apoy kayo.
Pero kung si Lord ang imong partner, makasinati ka og success, makasinati ka victory, because beyond sa imong kakayanan, there is a divine help, favor. Og mao ni ang atong gina-journey karon sa atong ginabuhat. Tanan nga atong ginabuhat, gusto na ko, Lord, partner ta ka. Kay kung walay pabor, perting lisuda ang Ginoo. Kaya ka ng mga tao nga nagkalisod, walay pabor na. Kaya duulo na to sila aron sultihan sa kind of favor nga iyang gikinahanglan aron ang iyang kinabuhi mahimong sayo. That is why we bring to them the message. We bring to them the Word of God. Ginahatdan na to sa pulong sa Ginoo. Na for sometimes nahimo sang isyu nga pag mudala kag pulong sa Ginoo, maingon sila religion na sa inyong gidala-dala. That is not our intention. We bring to them the message. What is our message? The gospel. What is the gospel? The gospel of redemption, the gospel of renewal, and the gospel of restoration. And the moment masabta na sa tao nga ang ginahatoday nato sa ila is mao ang paghawa sa ilang sitwasyon, pagbag-o sa ilang unang-una, and then sa diyang nabag-o na, mubalik na ang original nga plano ni Lord sa ilang mga kinabuhi. Kinsa pa man tao nga dili gusto niya. Pero kung imong dad-on sa ilang ang imong relihiyon, moingon sila, naanak ko'y relihiyon. Ayaw na kong hilabti. Pero kung atong dad-on kanila ang pabor sa Ginoo, kung unsa pa na nga relihiyon, kung wala sila'y pabor, they will accept the message. Is that an amen? I hope klaro ni sa ato so that ang atong message to bring to the people will be clear as crystal aron kining tanan mahitabo kayo. Ingna imong katapat, we need destiny helpers. Amen. No man is an island. Kaya ang mga single diha, ikinahanglan maninyo na. Lahi ragyo, pagdunay pabor. Ngano nga ako nang gisulti, tanawan yung next verse. Proverbs 18:22. Paborito nga bersikulo ni RJ. Unsay gingon sa Proverbs? Ready, want to read? Amen. Amen. Gusto na ako basahon ni sa tanang mga lalaki nga minyo. Lalaki nga mga minyo, basa! Hallelujah! Lingian ang imong asawa kung tapad nimo pabor ka sa Ginoo sa ato. Nakaplagan na ako ni. Giingon na sa word ni Lord. Aron the more maingganyo ang mga single men nga mangandam sila. Kaya na yung mga single men, lipay-lipay na sila nga sila-sila ra. Wala sila naibalo nga ang paghatag ni Lord sa ilang partner, yun siya, He finds good thing, maayong butang. Pag naana, ingon si Lord, maka-obtain kag favor from the Lord. Why? It is not good for a man to be alone. Therefore, when you move according to that way ni Lord, ingon si Lord, now I will give you favor. Why? Because this is my design for you. Especially sa atong journey. Dili pwede nga mag-usad ka sa ministry na wala kay pares. Labi na sa mga pastor. Daghan ko mga pastor, nagduol sa ako, mga single pastor. Pastor, gusto ko magpa-disciple. Excited na po, pastor, magpa-disciple. Na kay asawa. Wala pa, pastor. Ang una ni mong buhaton, pangitag asawa. Dili ko mag-disciple ni mo kung ikaw ra. Naapay pastor nga minyo na, pero lahi ang trabaho sa iyang asawa. Excited ko, pastor. Just this week, I met a pastor. Grabe siya ka-excited. Nawala na siya sa ministry, pero sa din nakadungog siya sa gibuhat ni Lord siya. Gusto na ko ma-meet si Pastor Prior. Nag-meet me. Layo kayo mong gimitingan sa Jensen. Grabe siya excited. Medyo matured na siya. Gusto siya mabalik sa ministry. Ang una na kong pangutana, where is your wife? Medyo nilugno yung abaga. Pag-una ko, where is your wife? Hindi siya, Pastor. Buha siya, ingani nga lugar ako po ni Adiri. Pero diri ko gusto mag-ministry. Kung sa akong buhaton, Pastor, buhaa siya. Kay mag-ministry mong buhat.
because of this verse. Amen? So si Lord na, nag-declare siya, si Solomon, the wisest man, ingon siya, pagduna kay paris nga gikan sa Ginoo, nakakaplag ka og maayong butang og makakuha kag pabor gikan sa Ginoo. Pero ayaw mo kagol nga single, lagi ako mo'y pabor. Pero medyo half pa lang, half. Gusto mo imong full, magminyo na mo. Pero ayaw sa pagminyo karon kay grade 2 ka pa lang. Onya na og nangandam ka na pag-ayo. Amen ba niya na? God's favor will use His people to fulfill your God-given destiny. Mugamit siya tao. Doon na kay God-given destiny. Mugamit siya tao. Kaya every time makabit kag person, imong i-project sa iya, Lord, o sani nga imong gamiton. That's why, ako ning alagaan. Ako mag-connect ko sa iya, Lord, because through this person, mudaloy ang blessing because I obtain grace ni mo, Lord, nga mag-build ko relasyon sa iya. Kaya wala kay gipili nga tao. Si Lord lang ang magpili. Ikaw, mag-connect ka as many as you can because according to this, God's favor will use people to fulfill His plan over your life. Niabot mi ni any nga statue karon sa among life because of favor of God, because of people around us. That's why we treasure every relationship na gihatag ni Lord nga hikanamo, and we would like to declare that to all of us this morning. Meaning to say, favor of God and favor of men ang atong gikinahanglan. Tingnan imong katapat, favor of God, favor of men. Dili pwede nga suod ka kay Lord, pero kalaban nimo ni. Dili pwede. Dili pwede, I love you Lord, but I hate my brother. Dili pwede. Contradict sa word ni Lord. The moment you express, I love you Lord, all of the people around me Lord, I will also love them. Bahalag kalabanon ko nila, bahalag ila kong Tagalog mga nga association. Lord, ang proof sa akong love sa imo, favor gikan sa imo, doon ako'y favor sa other people, regardless kung sa ilang kaibigan. So yun ay mong katapat, peace be with you. Peace na ta, ha? No? Sa mga maligtayon, peace na ta. Hindi pwede mag-away. Hindi pwede maglalis. Pwede maglalis, 5 seconds lang. After that, uli na dayon. Kay sayang ang pabor. Sayang ang grasya sa Ginoo ngayang giandam sa ato. Nag-learn ba ta this morning? Amen. Favor means speed. God or favor will give color and flavor of your life. Colorful ang life, igsoon, pag dunay pabor. Pag dunay flavor, lami ang kinabuhi, pag dunay pabor. Pag walay pabor, perting paita. Perting a struggle, why favor? So therefore, we need to ask the Lord, we need to seek favor from Him. Mauni siya ang makapapaspas sa imong kinabuhi. And many leaders here can testify to that. Pastor, kanyan tulisod ang kinabuhi. Karon kay nanay pabor sa Ginoo. Bisan problema, dili na sa problema, Pastor. Challenge na lang siya. Bisan doon ay mga tao nga mag-BI, mag-persecute, dili na concern kay Pastor. Compassion na nasa kasing-kasing. Kaniato, grabe ka sensitive. Makitaan lang sa Facebook nga murag ako gini iyang gipadungog-dungog. Mangita kong pagi nga makabalos. Kaniato to. Karon kay nanay favor. Any negative attacks against you, kaya ni mo siya i-let go. Why? Dili ka gusto maputol ang favor. Kaysa gusto ana nga kinabuhi. I like that kind of life. So on. Og mao nay design ni Lord para sa ato aron tuloy-tuloy ang iyang giandam sa atong mga kinabuhi. One man can be used by God to open doors of opportunity for your life. Kini grabe ni ka amazing. Usahay gikinahanglan nimo ang usa ka tawo lang nga mahimong partner nimo para buksan ni Lord ang grabe nga opportunity sa imo. As long as there is a favor from God, God can use that, even that one man. No? Sa mga taga-home office, usa lang ka premium na client, okay, nausap ang dagan sa kinabuhi. Usa lang. How much more kung daghan? O magsugod sa usa. Usa lang ang gisugdan, pero one day, nahimong multitudes. Why? Naging faithful ka, steward ka sa usa. O si Lord ang nag-design niya na alang ka nato, all we need is to experience that sa atong mga
Doon ay story sa Bible in John chapter 5. Na-remember niyo yung story? Doon ay pool of Bethesda. Nga dito sa pool, grabe ang mga masakiton. Lahi-lahi ang klase nga sakit. Tuwa sila nag-abang. Tungod, anytime, doon ay angel nga moabot. O kutawon sa angel ang mao nga pool o ang tubig. Kinsa ang una makaadto dito, doon ay milagro sa kayuhan. And one day, Jesus visited that place, the pool of Bethesda. Iyang ibisitahan. Og nakita niya nagkalalain nga masakiton og nag-focus ang attention sa usa ka invalid man for 38 years. Kato ang naka-strike sa iyang attention. Daghang masakiton, pero usa nga akong na-learn kay Jesus kabumon sa focus. Daghang masakiton nganong wala man yagingan. Kamong tanan ri mga ayo na. Nganong nag-focus man siya sa usa. There is something of that one man. Og iyang gipakutana, do you want to get healed? Gusto ba ka mamaayo? Obvious. Si Lord, kasagaran gid si Lord pag nag-encounter sa tao, iyang gipangutana ang obvious na mga pangutana. One day, nag-atubang siya sa usa ka buta, iyang gipangutana, gusto ba ka makakita? Murag insulto nga pangutana, no? Pero si Lord gusto niya makadungog sa person nga iyang gipangutana kung mao ba gyud ang iyang gikinahanglan. So, ang invalid for 38 years nagtubag. Ang verse 7, mao na yung gitubag. The sick man answered him, Sir, I have no man. Gusto ko mag-focus niya. Gusto siya nga mamaayo, pero walay tao nga nitabang nako. Nagpasabot, lisod ang kinabuhi kung walay nitabang. Gusto siya nga makaadto dito una, pero maunhan siya kay invalido man siya, paralyzed for 30 years. Og nag-strike ang akong attention sa iyang tubag, gusto ko nga makauna, pero walay ni tabang nako. I have no man. I have no man to put me into the pool when the water is stirred up, but while I am coming, another steps down before me. Kanunay maunhan. That's why very important ang imong angel. Kamusta na imong katapad? Doon na kay angel. Panggaan ang imong angel. Sa mga asawag ba na mo na imong angel. Mga wife, din na imong ba na I am your angel. Ang tubag sa imong ba na asa imong pako. Wala pa kay isok pa man. Nagsugod pa lang. Therefore, the Bible said it's better to walk na nakay kauban kaysa makinusan. So, kini nga nag-strike sa akong attention, kini I have no man. That's why you need someone in your life. Naana na daan imong family, naana na sila daan. But you need to have a specific person na nag-build kag relasyon kay mao nang gamiton ni Lord para sa iyo. Is that an amen? So with this, atong ma-realize nga si Lord gusto niya nga masabtan nato ang iyang pamaagi nga diin kita adunay kauban o pinagi atong kauban, i-release ni Lord ang favor. Balik-baliko na ko ni, life without favor is a life without flavor. Walay lami ang kinabuhi kung walay pabor. Therefore, activate favor of God. Activate, hindi mo katapat, activate. Tukawa, buhia, na dunay favor sa imo. Where in fact, actually, sa nako'y announce, kung ma-miss na niya sa itong mga bisita, series din akong wali, sini akong sharing. Next Sunday, di na ito makaya karon, maghisgot ko how to activate favor from God. Karon bitinon ta lang sa mo, living your life with favor, pero unsaon man, next Sunday, ayaw mo pag-absent kay atong tunan paano ma-activate ang favor ni Lord. Of course na, pero kanang specific na mga area sa atong kinabuhi. No? I'm sure ang mga pastorin mo sila, pwede i-text mo wali. Sige, ako lang i-forward sa inyo next Sunday ang atong mensahe, how to activate favor from God. Now this morning, doon ay at least unom ka point, to be specific, nga akong i-share sa imo, sa atong tanan, what favor can do in your life. Unsa may mahimo sa pabor sa imong kinabuhi. Kung dunay pabor, unsay mahimo
ikaw nga tao dunay pabor, every time mo hangad ka, bukas ang langit. Every time na kay adtuan, bukas ang opportunity. Ang tawag niya na pabor. Dili tungod kay maayo ka, dili tungod kay grabe ang imong pagpangandam, part na siya, pero ang favor nagagikan sa Diyos. That's why, kung gusto na to i-activate ka na, nga favor mabot sa ato, usa ang message, iuna na lang nako, align yourself to the will of God. Align. No? Mga batang gagmay na to, muna itong ito na. Anak, align. No? Align. So mag-align ang duha. Pag naka-align, dunay connection. Pag dunay connection, dunay open heaven. So therefore, unsay mahitabo pag ikaw dunay pabor, bukas ang mga sarado nga pultahan para nimo. Manuktok ka lang dunay pagbukas, mangayo ka lang dunay opening. Kaya nga naman, dala-dala nimo ang favor nga gihatag sa Dios kanimo. It is God who can open doors for our access. That's why with all our doings, connect to the very source, God. Dili na kay doctorate degree ka, dili kay master's degree ka, ang tanan si Lord ang tinubdan. And once ang favor mabot sa imo, amazing things mahitabo usab. Why? Because ibuksan sa Ginoo ang pultahan nga din ikaw magasulod o magaadto sa dapit nga diin i-design Lord sa imo even long time. Grabe ang pagpaningkamot, gamay ray abot kung walay pabor. Maybe mauna imong life before. Pila sa inyo din nag-overtime na, grabe, nag-extend pag yun oras, pag-abot sa payday 15 days. Kung sa'yo na itabo. Maupay pag-sweldo, magkas advance na usap. Wa pagani kasugod, first day pa lang, nagkas advance na. Grabe, lisod na nga kinabuhi suon. Imagine, gikaon na nimo karon ang imong pagkaon ugma. Gikaon na nimo karon, saan imong kaunon ugma? Imo kung kaunon ang sunod ugma. Oy, kung cycle na nagahitabo, walay lami ang kinabuhi. Kinsa pa may ganahan magkinabuhi. Muna, dili nimo makita ang life nga excitement or excited nga life because sarado ang langit. But the moment open ang heaven, even gamay ra ang imong pagpaningkamot, dako ang resulta kay dunay pabor. Kung sa atong journey, kini ang atong ginabuhat. That's why discipleship is the key. Ayusan ng buhay. Daghan mga tao gusto shortcut. Nag-commit sa Ginoo, naghatag silang offering, gusto dayon ray resulta. Sa wala nagresulta, kay gusto niya iyang panahon na discourage. Igsoon, God is a God of process and order. And we have the very wonderful verse in the Bible declares in Ecclesiastes that says, He makes all things beautiful in His iyang panahon igsoon. Kaya samtang ang imong gidream, gidesire nimo wala pa nagabot, ayaw gipagundang. Og sa panahon nga moabot na, praise God, go to your next level. Kay unlimited ni nga blessing nito. Go to your next level. Go farther ahead. Kay nga naman, ang nagasunod sa imo, mabless sa imong kinabuhi. Samtang nagasunod sila, dili ka nila maabsan, kay you are continuously doing what the Lord wills of you. So there is favor, open heaven. Very important aspect na nga itong journey sa atong kinabuhi. Doon ay story sa Bible, ang pangalan niya si Joseph, the dreamer. Kung nabasahan niyo niya siya sa Genesis 37, 38, 39, 40, grabe nga story na. Sa sinugdan pa lang si Joseph nga anak ni Jacob, paborito siya nga anak. Out sa iyang mga igsuon, siya ray kitahian og special nga sanina. Tungod ato nga favor sa iyang papa, ang tanang igsoon nagsilos. No? Kay kanang di ay nakakay favor sa ginikanan, ang tawag niya na you are a favorite. Kinsa may mga paborito diri sa ginikanan. Di ba? Kung dili ikaw ang paborito, imong mga igsoon magsilos. Grabe na ipagkaon. Gisalinan ni mama ang iyang paboritong anak. Ang dili paborito katong hapit na mapanos, no, kini kanan niyo kay hapit na ni mapanos. Kato niyang lami, ako ning ilain kay ang inyong anak mo, ang inyong igsoon mo, abot grabe.
na kasi natin ni anak. One day, iplanuhan siya sa igsoon. Napasahan niyo sa storya sa Bible? Patsyo na ito niya itong igsoon. Paborito ni Song Papa, patsyo na ito niya. So nag-travel sila. Ang story is that ilang gipatay ang pangandoy sa ilang igsoon. May nga lang kay dili physical ang pagpatay sa iya, ha? Killing me softly ang ilang gihimo. Pero sa tinuod lang, patay na si Joseph kay nganuhan. Mao may ilang gireport sa ilang amahan. One day, niuli sila, ingon si Jacob, asa man ang iyong igsoon nga si Joseph. Tubag sa iyang mga igsoon, nagpuro sila, patay na. Niaga ni ayang sanina, nabulit sa dugo, pero dugo to sa mananap. That's why, niya ang imong gitahi nga sanina nga paborito. Nagkunit-kunit sa leon, gipatay na ang imong anak. Perting hilak ni Jacob. Kabalot sa storya nga wala siya namatay, pero atubangan sa ginikanan o magison, patay na si Joseph. But there is favor from him. So balag mga tao di sa palibot nimo, ila ka nang gi-put down, gi-irokon sa padiha nga negative na words. As long as there is favor from God, grabe ang promotion nga makita. Pagpaka na to si Lord niana, igsoon, hallelujah! Daghang panahon sa atong kinabuhi nga nagbasi ta unsay gingon sa palibot. Wala ta nagbasi unsay gingon sa Lord. Learn from the story of Joseph. Why? He obtained favor from God. From prison to palace ang iyang life. Why? Favor of God. Kaya kung mabasa nimo ang mga verses diha, kanunay nga mabasahan nimo nga Joseph finds favor from God. Dunay pabor nga nasinati ni Joseph sa Ginoo. Kaya bisag unsa pang nahitabo, ang iyang kinabuhi nabuksan ang mas nindot to the point na doon restoration sa iyang mga igsoon, sa iyang papa nakita niya tungod kay dunay pabor gikan sa Dios. Seek the favor of God igsoon. Dili na ta main pleasure karon. Grabe usahay bisag ang mga tao yayaon kanila barkada nimo, mas imo silang pagbigyan kaysa invitation ni Lord sa imo. Humana na nahira sa imong life. That's why I am so grateful to God for the discipleship. Pwede man ka mag-decide karon Sunday. Itong Domingo bitaw, naamang ko. Tadlawon pa man gani mi nagsimba. Pwede na ko mag-beach karon oy. Pwede na ko magsuroy-suroy. Pwede ka mag-decide ni ana. Pero you choose to be here because you want the continuous favor from God. Ikaw ba na? Say amen. Wow, that's our commitment. Kaya ang favor sa tao, bunga na sa pabor sa Ginoo. And God will use His people to favor you. But first of all, si Lord mo'y nagahatag o pabor. Count sa life ni Joseph, kung atong study, grabe ang gibuhat ni Lord sa iya because ang pabor nagpabilin sa iya. Number 2, unsay himuon sa pabor sa atong life. Favor is the flavor of life. Flavor. Sa man ang word na flavor sa Bisaya. Malasa, lami. Ang pagkaon, bisag unsa kanindot ang presentation, kung imong kaunon, tab-ang or parat kaayo ang imong tubag, way lami. Pero kung ang pag-prepare ni ana, nindot kayo, kuningon ako, usa lang ang akong indicator nga nung lami ang pagkaon. Depende sa mudo sa nagluto. Kaya sa balay, pag kinsay nagluto, amiguha. Ayaw pagkasuka. Ayaw mapagsugot nga nagluto sa kusina nga nagbagulbol. Puro bitsin ang ibutang anak. Grabe nagbagulbol eh. Ako lang kanunay nagluto sila. Delikado na, pahawaan na diha. Kay sigurado ang luto na wagin na ilami. Pero kung doon ay pabor, gikan sa kanimo, gikan sa Dios, I mean, pagkanindot sa kinabuhi, malasa. Kaya makita nimo imong katapat, nga doon ay pabor sa Ginoo. Ganahan, kay ka makikuyog niya. Hindi nga imong katapat, hindi sa ganahan, di ko makikuyog nimo. Ano ba, nili ka sulti? Ikaw, grasyahan na lang ko ni Lord ani. Dugay magkasumpay.
has favor from God. Kay lami ang kinabuhi. Pag dunay pabor, dunay flavor, lami nga kinabuhi, atong enjoy kay design na ni Lord para kanatong tanan. Favor terminate disappointment and activate promotion. Wow. Pag dunay pabor, terminate ng mga disappointment. Bisan paglisod, kaya nimo mapasaylo, kaya nimo marilis. Why? There is favor. And then, mag-promote siya sa imuha. Mag-activate of promotion. Let's go to the next level. Let's go to that place. Nga naman, duray favor nga inyong na-enjoy. Again, baliko na ako. Favor means grace. Dunay grace ni Lord. Dili tanga yan, pero dunay grace ni Lord. Dunay favor ni Lord. O ang mag-activate yun, number one nga mag-activate sa pabor sa imong kinabuhi when you are in alignment. Activated ang favor. It's over. Nga naman, in alignment ka. Meaning to say, when you are in alignment, every time mubuhos si Lord, alignment ka, appeal ka na mabuhusan. Pero kung disalign ka, nagbuhos si Lord, ay, layo. Di mauwa, kabot ni mo. That's the very simple. Kung naghatan na po ng punto para sa Lord. Para masabta na to, this is very important. So therefore, take care of your alignment with God. Imo nang i-take care. Lord, di ko gustong palayo ni mo, Lord. Every time magtapok, Lord, dapat na ako dito, I am in alignment. Because when God brings out and pours out His favor, duwa ka dito sa pupo ni mo. Dawat ni mo tanan. Wisdom, knowledge, guidance, warning, and then the most of all is the application. So therefore, God wants us to experience great favor. Pagkalami na kinabuhi, pag naata sa presensya sa Ginoo. Doon ay story sa Bible, very common person, ikaduha nga hari sa Israel, ang pangalan niya si David. One day, na-discourage or i-terminate na ni Lord ang first king sa Israel. Ang pangalan niya si King Saul. Nga naman, disobedient si King Saul. Ingon si Lord, it's time to choose another king over Israel. So, giingnan sa Ginoo si Samuel, Prophet Samuel, go to the house of Jesse. Kaya ang panimalay ni Jesse, adunay siyam ka managsuon nga puro lalaki. Because when you go there, I will tell you whom I am going to choose to be the next king of Israel. Kamo mo si David, why appeal? Niabot ang prophet, si David, wa gyud gitawag sa iyang amahan og pag-igsuon. Siguro mabati na ako ang conversation ba? Mga igsoon, gipatawag ta sa itong amahan kay maabot ang propita kay magpili og ikaduhang sunod nga hari. Ingon ang mga igsoon, David, wa kay apil. At imana ang atong mga alaga diha. Why apil si David? Can you imagine? Nagpiesta, naglipay, niabot ang man of God sa ilang lugar, wala apil si David. Imagine, kung si David, wrong pa yung heart, nahiubos na to. Hindi yung katapat, may na lang kay si David ka. Wala ka nahiubos. Ay, walo mo sa istorya. Walo ka igsoon, ni paso na atubangan ni Samuel. Lungo si Samuel. Gusto na niya dihugan, ingon na Ginoo, ayaw. Gusto na niya dihugan ikaduha, dihugi, ayaw. Monito ba? So dili sa makadihog, dili sa mga pour out sa oil. Nahurot ng mga anak ni Jesse ng mga lalaki, walay prompting ni Lord kay Samuel nga dihugan. So sa ingon ni Samuel, doon na babaylain. Aside aning imong mga anak Jesse, na babaylain. Akong i-imagine lang, wala man nakasulat sa Bible, pero kung ang conversation mo ni, na ako'y anak dito, pero ayon lang pag-apil kay manghuran man to. Huwag patoy buot. Pero ingon ni Samuel, we will not sit down until this man ako. Palakpakan nato si Lord. Think of that experience. Sometimes wala kaya appeal sa mga tigong. Ito ko take faithful si David. I-take care niya ang flocks. Tugtugan niya ang mga karnero sa mga
sa puwera ka, pero nakay commitment kay Lord sa imong balay, sa imong sikreto, nag-worship ka, nag-duol ka, faithful ka kay Lord, ang heaven, bukas sa imo, one day, ipatawag ka ni Lord. You will be promoted. Hallelujah. Hallelujah. Gikan niya to, grabe na flavor ang nasinati ni David tungod adunay favor dito sa. Tingnan mong katapat, activate favor in your life. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Life verses din ni Sansi. Grabe. In the time that Sansi gave her testimony, kinig yun ang verse. Atong dunganan, ato na po ni verse karon. Ready, want to read. However, as it is written, that no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those. How many of you love the Lord? If you truly love the Lord, this is your portion. Di na mo ma-imagine unsay himuon ni Lord sa imo. Unsay imong i-focus? Love the Lord. How can you love the Lord? Love what the Lord loves. Hate what the Lord hates. That's simple. Unsa may gigugma sa Ginoo? Lost people. Mao na iyang gipakamatyan, apil ta ni ana. Kaya when you begin to giving your attention to the lost people, unsaved loved ones nimo, mga tao nga wala nag-serve kay Lord, imong gi-pray, Lord, gusto ko mag-connect, Lord, gusto na ko na sa i-reach out, gusto na ko sultihan sa imong gospel. When you begin to do that, you develop love to God. Then God said, no eyes have seen, no ears have heard, no mind can conceive what the Lord has prepared for those who love Him. Usahay, gusto ta, Lord, gusto ko ni, gusto ni. Ingon sa Lord, do you truly love me? Naigugma bakit ka sa ako? O Lord, kay balo naman ka, Lord, naigugma ka sa ako. O nga nung lahi man lagi mong gihimo. Naitikom dito simba, lahi man lagi mong gatuan. Hindi mo yung ka sa ako, gihugma ko na mo. Pag sure, Lord. May na lang kay dilingan na si Lord mo. But ikaw na lang mag-imagine. How can you say you love the Lord and yet wala ka dito sa mga time nga dapat na ka dito? Obvious, right? So mo justify ka. Kabalo naman ka, Lord. Love tagi ka, Lord, pero di lang sa ko, Lord, pag-sure lagi. Kayo sa ilahi mong gisulti, ilahi pa din mong gibuhat. And when the time has come, Satan will enter, i-deceive na po kaniya, ang Lord ma-discourage. Lord, wala lagi akong ipangayo. Lumutang na ka pa. Magandang kay mga obvious na pangutana sa ato, nga gitara po nagtubak. Pero when we keep on aligning to God and say, Lord, I love you. What you love, Lord, I will love. What you hate, Lord, I will hate. So, sa may kasukan ni Lord, sala. Lord, ako nang biyahan, Lord, ako nang talikdan, Lord. Lord, mga bisyo, Lord, di na nakatabang sa ako, Lord, ako nilang biyahan, Lord. The moment you start to decide on that, ingon si Lord, wow, I am excited for this man. He begin to love me. Then, ako nang iamdam ang para sa akin. At nag-iamdam si Lord para di mo pangundam. Pasig din mo kaya. Pasig din mo, Lord, tama na Lord, wala ko na iputangan. O, mani mong ipangayo. Ako na ning ihatag ni mo, pangandam. Hindi mo katapat, pangandam. Kaya grabe ang giandam si Lord sa iyo. Hallelujah. Amen? So let's learn from that life itself and from that very verse na ginasulti ni Lord para sa ito. Number 3, favor triggers supernatural breakthrough. Say the word supernatural. Gusto na ako masabta nato ng word na supernatural. Pag doon ay pabor, triggers, pangandam, kay trigger. Pag trigger, hapit na mabuto. Mubutuhay na na. Kung sa may mubuto sa imo, supernatural. Beyond the natural. Mao na yung gingon sa Bible, Malachi 3:8, and there will be distinction, kalainan. Supernatural na. Karon medyo sabay pa. Ang nag-serve kay Lord, ikaw nag-serve kay Lord, sila wala nag-serve kay Lord, pagtandi nimo, murag pantay pa. Ang disgrasya pag yun, mas labaw pa siya nimo. So dapat mo pantay ka. Pero when supernatural moabot sa imong life, kaya doon ay favor ni Lord. Grabe ang mahitabo sa imong kinabuhi kay ang supernatural maghisgot siya
sa mga butang na piyan sa imong i-imagine. Breakthrough means victory. Breakthrough means great exploit. Say the word great exploit. Breakthrough means extraordinary thing. Mao na ang breakthrough. Mulabaw gyud ka, mulamang gyud ka. Dili man ipalamangan. Pero si Lord ang mag-cause sa imo nga lahi gyud ka. Pag nagtindog ang tanon diha, lahi gyud ka nga nagbarog bisag mubo imong height. Lahi. Makit-an ka. Nag-ingon ang leader, ang tanan mo tindog. Ikaw ni tindog na, pero gingnan kasi ni pagtindog ba? Sir, nagtindog na ko, sir. Aw, ingana gina imong height. Sorry. Pero mapansin ka. Why? There is favor. Lahi ang kinabuhi nga dunay pabor. Amen. Lahi gyud kaayo, masinati niyo na lahi. Mo nang uban, grabe mong kinabuhi no, ang tubag nimo pabor. Kami tanan naglinya, ikaw gidiretso ba lang? Pabor. Dili ka mag-guilty, man favor na. Because of connection, dunay pabor. Ang lisod na himong sayon, anong sayon na malang? Dai pabor. Pero kung wala kay pabor, pagkataas sa linya, tuwa kas tumoy. Ano sa pa mang guwapong torno? Wala may pabor. Tingin isunda. Pag dunay pabor, lahi ang himuon. Kaya nga naman, dunay breakthrough. Meaning sa breakthrough, ang tanan nga lisod, mahimong sayon. Tungod anang breakthrough nga imong nasinati. Breakthrough without struggle are vital proofs of faith. Kanang breakthrough nga walay struggle ba? Mao daw na ang vital proof nga doon na kay favor. Ang uban, grabing paningkamot, ikaw simple lang, pero ang imong naabtan, labaw pa sa ilaha. Lahi ng kinabuhi. Ang uban, grabe pang-apply, ikaw wa na-apply, ikaw ang nadawat. Grabe, ikaw ang nadawat, wa man lang ka nang-apply, ikaw ang gitawagan. Ang uban na ningkamot dito ng requirements gipasa, ikaw wala. May pabor. Isod ko nang mula ka nag-study, pero if I first honor, lahi na ng istorya. Lahi na ng istorya. So sa tinuod nga kinabuhi nato, kini ang atong dapat i-journey kay si Lord. Naghatag ka nato. The reward of your effort is far greater than your effort itself. Vital truth. Nag-effort ka, pero ang reward far greater sa imong effort. Lahin mo sa atin. There is a great verse here na iyang gihatag sa iyang katawhan. Psalms 44 verse 3 sa New King James Version. For they did not gain possession of the land by their own sword, nor did their own arms save them, but it was your right hand. Your right hand, capital letter Y, God. It is God's hand, right hand, your arm, and the light of your countenance, because you favored them. Look at that verse. Wala sila ng malinaogon, kay grabe sila pangandam, armas nila ng everything. Latingon ng Bible, right hand ni Lord, arm ni Lord, ug dunay light of their countenance. Kay ipaburan sila sa Ginoo. Kinsa man ang dunay pabor sa Ginoo, ang iyang anak. Ang tanay mo katapat, anak ka ba sa Dios? Pag moingon siya yes, then favor of God will come. Yeah. Di ako naging excited. Kay anak man ko sa Ginoo, dunay pakapin, gitawag pagid ko niya. Grabe ang pabor, no? Kaya pag makakita ko mga tao nga grabe ilang pabor, i-activate na ako kung favor, no? Ganahan ko na, Lord. Kay paborit man ko ni Lord, ang tanan nga akong giganahan, iyang ihatag. Mao ni akong witness as tatay sa akong duha ka mga prinsesa. Di ko ganahan nga ilang kong padungog-dungogan. Ay oras magpadungog-dungog na sa sako, right away, ihatag na ako. Nagpadungog-dungog na. Dadi ganahan lagi ko ani. All right, kuha, palitan.
ako okay na. Jadi, karong summer ba? Ganahan ko lagi mo travel. Asa imong gusto mo travel? Di ko ganahan pa dungugan. Dili ganahan si Lord pa dungugan mo. Kaya pa dungugi si Lord. Maganda. Favor na. Anak ka niya. Amen. Gusto na ko na makita niyo ang senaryo sa life. Ayaw pag-beg. Pakiluoy. Dili ka magpakiluoy. Wala ba rin anak magsigpakiluoy? Claim your portion when you are in alignment. Kaya mga anak, gusto niyo nga pabor sa ginikanan? Pag-ulik balay, pagpugi. Nay hugason, ako hugas. Kulbaan lagi na imong mama, naani pangayoon, naagi ni pangayoon karon. Sa mga managtiayon, mga bana, pag-uli, mukugi. Ingon ang asawa, naani ginituyo sa ako yun. Kabaw na mo, unsa na? Kailangan pa bang i-memorize yan? Why favor? Sunod tanawa. Dunay pa po. Kaya dapat ang life na to kanunay in alignment so that ang favor mag-flow sa atong mga people. It triggers supernatural. Kini supernatural ni. Wala sila naning kamot nga modaog, pero si Lord naghatag kanila og kadaugan. Breakthrough without struggle are vital proofs. Ato nang gisulti, sweetless victory ang tawag niya na. Pag walay pabor, grabe ka painful ang life. Proof of favor is breakthrough. Ang tama nga hulagway sa tao nga nay pabor, dunay breakthrough. Dili na mao ang iyang kinabuhi ka sa kaniadto. Maot kanito karon niya na di favor na nilo. Breakthrough ang pagtawag niya. Dili ka mag-remain kinsa ka but muadto ka sa imong next level. Can I hear an amen to that? Hingnay mo katapad, welcome to a life of favor. Number 4, favor activates dominion. Word na ni Lord, you will take dominion. Pag dunay pabor, rise up ka, mag-take dominion ka. Walay kang ngit-ngit nga maghari, ikaw ang hari kay kahayag ka. Dunay pabor. Ang sala, dili sa pwede magsilbi pag naa ka. Ang mga tao mahadlok maghimong sala kay naa ka. Pabor na ito. Light, dili magsilbi ang kangit-ngit. Bisag unsa kangit-ngit, pasigahig suga, mo dominate yun ang suga. Hinay mong katapad, you are the light. Mo dominate ka, dili ka pildi. Kaya mo ato ka sa mga barkada ni mo kaniya to, dili ka matintal. Ikaw ang maghagit nila, change your life. Di ako para mutabang ninyo. Dili ko mo condemn ninyo, pero ni ako para mutabang ninyo. Kaya nga naman, there is favor, mag-take kag dominion. Favor will enable you to dominate in life. You will the head, never a tail. You are on the top, never at the bottom. That's dominion. Si Joseph, nakibalot sa story that the Lord was with Joseph. Favor and blessing is his portion after overcoming testings. Kaya muagig pagsulay, yes, pero ang ending, nindot na pinagpili. So ayaw pag-undang samtang ka-process ka, adto ka dito sa pinakatumoy, kay na dito ang nindot na pinagpili. Joseph, na-receive niya ang highest position. Why? Because nagpadayon siya o nag-remain siya na faithful sa Lord. Genesis 39, verse 2, verse 3, verse 4, and verse 5. The Lord was with Joseph, and he was successful man, and he was in the house of his master, the Egyptian. Verse number 3, and his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all he did to prosper in his hand. Mupersyon nato na igsoon. Like Joseph, verse number 4. So Joseph found favor in his sight and served him. Then he made him overseer of his house, and all that he had, he put under his authority. Grabe nga favor. Verse 5. So it was from the time that he had made him overseer and his house and all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was on all that he had in the house and in the field. Kinsay mag-receive ani nga portion. In short, mao ni, kung asa ka, panalanginan ka o panalanginan ang lugar, asa ka. Kinsay mag-receive ana. Kaya kanang imong lugar,
Magdayeg ka sa Ginoo. Lord, salamat kay ni ako sa mong dapit. Magmalinaw ning lugar kay ni ako. Grabe nga authority na igsoon. Pero unsay sekreto? Joseph is with the presence of God. Kanunay siya nasa presensya sa Ginoo. Ug dunay favor. Ano imagine? Gihimo siyang general manager sa balay sa sundalo nga si Potiphar. Pero ang asawa ni Potiphar lahi plano. Tintalon si Joseph. Kay gwapo man to. Na baday anak sa Ginoo nga bangit. Kaya kanang imong katapad ay kumpiyansa, daghan magtintala na. Tingnan imong katapad, bay, ay kumpiyansa bay. Ayaw gyud. No. Ayaw pagsuri-suri bisag asa kay daghan magtintal dito. Mga babae, ayaw mo pagsuri-suri bisag asa kay grabe nagang manitsit. Anak man kas Ginoo, lahi ang ningning ng buhay mo. Kaya imong pangalan si Nining, kaya na ka nang niningning. Because the favor of God is upon you. So be careful. Praise God, si Joseph, kay balo siya sa iyang posisyon, wala siya nagpatintal. Iakusar siya. Ipriso siya. Pero again, the story goes on to say, and the Lord was with Joseph. Tingnan katapat, the Lord is with you. Powerful na declaration so. Pag ang Diyos na kanimo, lahi ang imong kinabuhi. Sa verse 21, mag-proceed ta, ingon siya, but the Lord was with Joseph and showed him mercy, and he gave him favor in the sight of the keeper of prison. Ang pabor, isag asa ka. Isag asa ka mo ato, ang pabor, bukuyog. Gikan karon ang imong pangalan, pabor. Ing na may buntag, pabor. Grabe na nga pabor. Paboran ta ka, kay paboran po ko nimo. So magpaboran ay tang duha. Kay nindot ang kinabuhi, pag dunay pabor, nagikan sa Ginoo. Is that an amen? Circumstances is under your control. Kinsay mag-say amen na. Dunay circumstances, kontrolado nimo. Gobot, ay simple lang yan. Ni ako para solusyon. Abot sa balay, nagkaguliyang. Oops, stop ang kaguliyang. Niabot ang solusyon. Inana yung portion ng soon. Kaya nga naman, you have the authority na gihatag sa Ginoo. Genesis 41 verse 40. You shall be over my house, and all my people shall be ruled according to your word. Only in regard to the throne will I be greater than you. Mao ni ang giingon sa hari sa Egypt kay Joseph. Joseph, ikaw na ang magdumala sa tibok nasod. Tanang order nimo, consider it done. Grabe nga dominyo na. Ang imong instruction, dili suggestion. Dapat tumanon ang tanan mga tao, mga hadlok na naman, you are in authority. Pati ang demonyo, mutuman. Demonyo sa pangalan ni Jesus, lakaw. Mulakaw ang demonyo, ang tao magpabilin. Ang demonyo lang ang nilakaw. Kaya i-rebuke ang tao, ang demonyo, anang tawhana. Pero gani, pag rebuke nimo pati tao nilakaw, ang tao gusto siya demonyo, kaya nilakaw siya. Kaya sulayin na imong katapan niya, i-rebuke ta ka in Jesus' name. Kung wala gani na silang lakaw, ang demonyo ray nilakaw. Pero kung siya apil nilakaw, gusto siya demonyo. Dili na mao ang atong portion. Amen. Hallelujah. Let's proceed sa atong ika-5. Favor is the key to supernatural wealth or provision. Hindi mo katapan, supernatural wealth. Kanang imong kwarta karon di pa na mao. Kanang imong kadato karon di pa na mao. Pero kung pobre ka karon, tuldok na karong adlaw. Mag-decide ka nga naman, pag dunay pabor, ang supernatural nga wealth o provision ni Lord moabot sa imuha. Og mao ni ang usa sa nindot nga life nato in the Lord, because as the Lord promised, He always poured out His blessing alang kanato for His kingdom's sake, para ni sa iyang gingharian. Financial blessing is your portion in the kingdom of the Lord. Tanawan ninyo ang mga Israel, slaves sila. 430 years, lisod ang ilang kinabuhi.
one day when the Lord called them to go to the promised land, mauni ang lang sinugdan sa panalangin. Genesis chapter 3 verse 22, 21 and 22. And I will give these people favor in the sight of the Egyptians. And it shall be when you go that you shall not go empty-handed. Amen. Pag mo tuman ka sa mando sa Ginoo, ingon sa Ginoo, dili nako ka pwede palakbon nga way imo. Unsay sunod nga verse 22. But every woman shall ask of her neighbor, namely of her two dwells near her house, articles of silver, articles of gold, and clothing, and you shall put them on your sons and on your daughters, so you shall plunder the Egyptian. Saan ang word ang plunder sa Bisaya? Bukasan ninyo sila. Kuhaan ninyo tanan. That's the word. Kinsa man ng Egyptian, these people are not serving the Lord. The Bible said, the wealth of the ungodly will be transferred. Kay kinsa? Kay kinsa? Tingnan mo katapad sa imo. Murag extreme na teaching, no? Hindi mo maninita. Ang problema sa mga Christians, dili anda. I-greet pala nimo, oy, good morning, millionaire. In Jesus' name, dili na tinuod. Grabe. Pulong pa lang, i-review ko na. Kaya mali man lagi atong mindset. Sa tinuod lang, tanan diri halos milyonaryo. Oh. Kanang imong katapat, kwintahi o sa iyang asset, milyonaryo na. Nanay sa ibalay. Nanay sa sakyanan. Nanay lote. Presyo hitanan, sobra milyon. Milyonaryo na. Kung naan na sa asawa, presyohi ang asawa, milyonaryo na. Ang atong mindset usay sayop. Ang atong milyon sa gisip, kwarta nga nasa doon sa atong bulsa. But if your mind nakasabot sa mando sa Ginoo, then ka. Gusto na ako ma-change ang atong mindset sa doon. O kay balo ka mag-budget, kay balo ka mag-cluster, kay nga naman, imong portion na mag-take dominion ka sa supernatural wealth. Pagka nindot igsoon, pag ikaw nga nagalagan sa Ginoo, ikaw nga nagagunit sa millions and billions, ang kingdom ni Lord the more it will expand. Pero asa karon gigamit ang mga millions and billions? Sa mga data. Ikaw ang right person na mag-isiplan. Get ready. Hinay mong katapat pangandag. Favor breaks protocol. May protocol, pero kay nay pabor, break ang protocol. Pwede shortcut pag doon ay favor. Exodus chapter 12. I-learn ninyo ng mga verses. Kaya gusto na ako this morning, ang mabalo ninyo, word ni Lord. No? Exodus chapter 12, 35. Now, the children of Israel had done according to the word of Moses. Asa gikan ang word of Moses? Word of God. Man of God nila si Moses. Ano ni nakarindot? Word of God became the words of Moses. Why? Because Moses embraces the word of God. Meaning to say, ang instruction ni Lord na imong instruction nagihatag kay Moses, and when Moses gave instruction, then they carry it as the word of God through Moses. Mo ni ang ginapasabot. And they had asked from the Egyptian articles of silver, articles of gold, and clothing. Hindi lang ipangayo. O ihatag sa ila. Verse 36. And the Lord had given the people favor. See the word favor. Lahig yun. Favor. In the sight of the Egyptian, tanan nilang gipangayo, gihatag. Kumbaga, nananghit. Mulakaw namin. Ubiya na ba? Pwede ba? Dado na po na yung pulawan. Dado na po na yung kilap. Tanang mga salina na yung pamilad. And they found favor from the Egyptian. Ingon sa Egyptian, sige. Tanan, ngayon yung makitaan. Dada. Pati sila na-shock. Kaya na may favor. Pag ikaw paboran sa Ginoo, tanan yung pangayoon. Kaya ayaw paulaw pagpangayo, pag doon ay pabor, may hatag si Lord. That they granted them what they requested,
Thus they plundered the Egyptian. Gihukasan na po. O kung imong tanaw ng storya, paglakaw nila, nahimasmasan ang Egyptian. Asa naman atong kayamanan, gidala naman nila tanan, gikukod. Magukod nila, nitabok sila og Red Sea na tunga. Nakatabok tanan ng Israel, gikukod sila kay gidala ang ilang tanan kayamanan. And then, storya nang ingon sa Bible, og nangalumos sila. Ang Egyptian, kauban si Pharaoh. Kaya nga naman, dili nila madawat na dunay pabor. Sa former nila nga slave, luoy nga kinabuhi karon, perti ng datua. Dili nila matake ang jealousy, dili nila matake ang gitawag na greediness. Pero protected sila ni Lord. Pagpabor ni Lord moabot sa imo, sa kinsay gusto mo kuha niya na walay makakuha, hindi mo katapad, walay makakuha. 430 years of labor, but in just one day, there is favor from the Lord. Magpaka na to si Lord, hallelujah! Pila ka na katuig nag-labor, pero kay nag-decide ka nga mag-serve kay Lord, one day, doon ay favor maabot sa imo kinabuhi. Ingana si Lord mag-bless sa ato, that's why excited kay tayo. Psalm 102 verse 13 declares, "You will arise and have mercy on Zion, for the time for favor her, yes, you set time has come." Giset na ni Lord ang time para sa imong pabor. Receive it. Prepare. That's according to the word of God. Another verse, Psalm 105 verse 37, "He also brought them out with silver and gold, and there was none feeble among his tribes." Walay usa ang Kristo. That's my prayer, that's our prayer. Sa GCM family, one day, walay usa ang Kristo. Every time mangamusta mi sa inyo, grabe pastor, si Lord, grabe panalangin pastor. Kaniad to, pagsugod na to, pagpangon, kamusta man brad? Ilak. It's okay, pastor, kinabuhi pastor. Sige, let's journey. Ayos ang kinabuhi nimo. One day, gipangunan, kamusta ang malipayo na? Why? There is favor. Gusto ba ka na nga kinabuhi? Kaya okay lang nga naglisod sa pagsugod. Ayaw lang ipadayon. Putla na to ang kalisod. Amen. Ang term pa ni Bishop Uriel, okay lang, nagsimula na mahirap. Okay lang. Kasi sa John 15, may pruning ka sa ini, pruning, di ba? Pag gusto mo magbunga ng marami, yung grapes, kailangan mo ng pruning. Then one day, uy, bunga, marami ng bunga kasi nag-pruning. Pero 15 years ng pruning, wala pa rin bunga. Anong sabi ni Bishop Uriel? Hindi na yan pruning, kapatid. Praning na yan. Grabe, 15 years na nag-serve kay Lord, pagpangamusta, paugi hapon. Something is wrong. It's on. Wala na aplastar imong kinabuhi. Hinay mong tatapa, dili na imong porsyon. Kay si Lord na iandam. Psalm 66 verse 12, "You have caused men to ride over our heads, and we went through the fire and through the water, but you brought us out to reach fulfillment." Say the word, reach fulfillment. Ang ending sa imong life, nindot. Kaya nindot na nga encouragement. Mga managdiayon, makadunggaw say, "Sige lang, sweetheart. Okay lang. Malampasan mo natin ni sweetheart. Honey, my love, so sweet. Malampasan na natin. Watay bugas, malampasan na natin ni mag-prayer and fasting ta karon. Nindot kay nga, ano? Comfort. Pero ganit, wala ka tayo kwarta. Mao na laki na akong gigon. Wala, nasamot kalisod. No? Wala na kwarta, naglalis pag yun, na may kwarta mo abot, samot. Imbis ang kwarta manuktok, di na lang kumadayon, nakabubuta mo na yung lugaran eh. Pero sa diyang nagkalisod, sige na, okay na. Kaya pa man kanin mo. Pero murag ko niyang gabi, di ka yun mo, nabisod na kayo. Kumpus lang gihapon ang life. Kaya nga naman gahulat kami. Reach fulfillment. Very important na word. Makita nato na si Lord. Ato na siya destiny alam. The last but not the least, very important, favor secures legacy. Wow. Next generation. Kaya natin mga primary, grabe, Lord, salamat kay
ayos ni mo ang life, ang among next generation. Musunod na lang sila, double portion. Pastor na engineer, doble ang kurso, igsoon. Grabe. Pastor nga doktor, doble. Ang tanan, pastor, pero dunay pakapin. Nga naman, double portion man. Karon, engineer na murag pastor, napay murag. Pero sa mga anak, pastor na yun. Double portion. Nga naman, dunay legacy nga itong ibilin sa atong mga next generation. Your next generation will not suffer because of God's favor. Amen. Dinikanan, be excited. Manay muna ako sa mga single Dugay-dugay. Kami wala man may nagmahay nga naminyo ko 30, wala ko nagmahay. Medyo lang. Sayang, dapat 19 years old naminyo ako. Pero ang problema, kung naminyo ko 19 years old, hindi si Pastor Elvis ako naminyoan. No? Naminyo ko tsaglain. So, wala may nagkita. Sad akong life. Joke lang. Si Lord nag-plaster siya. Okay? Kaya dapat posisyonan nyo karon kay nga naman ang next generation atong gipangandaman. Genesis 22:16 and 17. Blessing to the next generation na. And said, by myself I have sworn. Grabe, nag-sworn si Lord. Says the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son, this is Abraham, atong danganan pag-read, declare. Read, 1, 2, agree. Shout amen. Mao ni ang atong legacy, mao ni atong life. The moment wala nato gi-withheld ang para kay Lord. Talent, resources, skills, time gihatag nimo kay Lord, then this is your portion. Mao ning dili matake sa uban. Kanang inyo ba, grabe. Nadato gid mo di ba? Hallelujah. Asa ko mo review. Kami inyo diya ba? Padato-datogin mo diya. Praise the Lord. Mo praise the Lord ko sa ilang tubangan. Ano naman? Because of this verse. Wala naging on si Lord division. Wala naging on si Lord na minus. Multiplication. How many times kiiskutan ang word na blessing? Unya ang blessing, mag-multiply. Ang imong kaliwat, mudaghan. Amen. Inay mong asawa, mudaghan na kita. Dugangan nato na itong anak ba? Sige, nagpangugat si pastor ba? Sige, hangyo ba? Dugangi lagi na ninyo. Nga naman, design na ni Lord. And then your descendants shall possess the gates of their enemies. Tanan diha, as long nga niya pata sa kalibutan, portion na nato. Kaya mag-rejoice mo pag doon ay gipatukod nga bagong hotel, mag-rejoice mo, Lord. Salamat sa gigamit nimo, Lord, anang bagong hotel, Lord, sa Lord Amara, Lord, na hotel. Salamat, Lord. Kay mutulog mo diha, Ginoo, ug nami ikabayad, Lord. Salamat, Lord, na ibagong resort ni gipatukod, mag-rejoice ka, mag-outing mi diha, Lord. Sige, atiman na ninyo ha, kay mag-outing mi diha sunod. Kung man-outing, atiman na ninyo among mga hugaw, kay balik lang yung sunod na po. Mindset lang yan. So, i-enjoy na to, kay mo ni atong life. Amen? Another verse, nga atong i-declare this morning, sa 17 na. Yeah. Next verse, atong i-declare, Genesis 17 verse 7. Ingon ang word, and I will establish my covenant between me and you and your descendants after you in their generations for an everlasting covenant to be God to you and your descendants after you. Mao nang legacy nga atong ginabitbit karon, ang pag-serve kay Lord. Mao ni atong paningkamutan nga masabtan sa mga tao, serve the Lord, serve the Lord. Dili ni religion, mga lakat na sa Ginoo, maayos imong kinabuhi. Kay mao ni kabilin sa atong forefather in the name of Abraham nga kitang tanan makasinati sa covenant na gihatag ni Lord. Covenant of favor ang tawag ni ana. Galatians chapter 2:3 verse 29. The Bible said, and if you are Christ's, then you are Abraham's seed. Kaliwat ni Abraham.
and ears according to the promise. Sumusunod ka sa saad na gihatag ni Lord kay Abraham. Kaya nga naman, nag-connect ka kay Kristo. Position yourself. So, this is our portion. The last verse before we close. Galatians chapter 3, balik ta sa 13 and 14. Manindog ta as we read this verse. This all stand. Hallelujah. Dinita naghugot igsoon. Kining tanan akong gisgutan karon. Kung dili nato ni masabtan, pwede lang nga nag-inspire sa imo, pero wala impact, wala effect. Dagan mga tao ga-receive sa word, na-inspire lang sila. Pero after that, wala nila na sinati ang manifestation, kaya wala nila nasabtan kung sa diay ang regalo o gasa ihimo sa Dios pinagi kay Jesus Cristo. The Bible said, Christ has redeemed us from the curse of the law. Giluwas ta sa Ginoo igsoon, kinunglo tayo. Mo inungdan nga ning kamot ka, digid mo asinso, na curse na itong ulo. Kaya nga ng Bible, i-redeem ka ni Jesus Christ. Giluwas ta niya ba? So ang tinuod nga linuwas, mo connect, mo align, mo tuman, mo follow. Having became a curse for us, where it is written, curse is everyone who hangs on a tree. Kumana, gihimo ni Lord. Last week, nag-celebrate ta, and every day nag-celebrate ta sa pagkabanhaw ni Jesus. Kinaganto sa cross. Verse 14 says, sa episode, yung na already go, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Ang rason nga nung giluwas ka ni Lord, para mag-enjoy ka sa blessing. Wala ka giluwas ni Lord para mag-antos. Kaya dili ko musugot, kaya dili musugot si Lord. Na nangalagad ka, pero nag-antos. Dili na portion nimo. Dili na mao. Wala man kanunay, ganun zero man ta kanunay na something na dapat ayuson. Nganong gubot man ni atong pamilya, sira man tag-away, nay ayuson dapat. Kaya dili man na design ni Lord. Ang design ni Lord, ang blessing, muabot sa imo. Mulahi ang imong kinabuhi ba? Mausap ang dagan sa imong story sa life. Kung kaniadto mo imong direksyon, nakaila ka sa Ginoo, lahi nang imong direksyon karon. Mga manigtiayon nga wala pa nag-serve kay Lord, hapit na magbulag karon, sweet na kaayo sila. Ug daghanan na panalanginan sa ilang kinabuhi. So on and so forth. Because of what the Lord has done. Favor is available from God. If you are in alignment, favor will flow. Bow down your heads, close your eyes, begin to thank the Lord for His favor. Claim favor this morning. I-claim nimo, Lord, salamat sa pabor. Kung wala ka pa na-align kay Lord, this time, maghimo kag alignment. Lord, gusto na ko mag-serve sa imo. Lord, gusto na ko ma-align akong life sa imo. Tuuhan ako, Lord, imong word. Tapos na, Lord, ang kinabuhi nga gubot, samok, way ayo ang kinabuhi. Pabor na nimo, Lord, ang among gipangayo. Open heaven, Lord. Supernatural wealth and provision. Dominion, Lord, is our portion. The right legacy, Ginoo, among mabilin. Lord, 120 years among life. Kung imong itugot, Lord, imong plano nga di pa ka mo balik after that, our next generation mag-enjoy na mag-serve sa imo. All the more kung unsa mi ka committed. Dili na mi magpa-deceive, Lord, sa lingla sa kaaway. Mag-offer siya og kalipay sa kalibutan, pero ang ending, Lord, kasub-anan og kagubot og kaguliyang. Dinhi na mi sa imong i-offer, Lord, na pwede nga maglisod mi sa pagsugod, pero magpadayon mi sa unahan naa ang tinuod na kaluwasan, pagbag-o o pagbalik sa mga saad nga among maangkon kay gospel nimo, Lord, ang among gituman. This morning, Lord, among i-trust sa imo ang imo mga anak na nag-aampo
nadungog nimo ilang mga prayers, naghimo sila commitment mag-serve sa imo. In the name of Jesus, siliyuhan nimo nga kana nga mga pulong, Lord, magpabilin silang kasing-kasing. We will remain faithful in serving you, Lord, because gamito nimo kami nga mag-rise up o ang imong kingdom, Lord, mamantala sa mga tao nga wala pa nag-serve sa imo. Kay kami, Lord, imong gipaboran. All for your glory and honor. Ours is testimony, but glory belongs to you, because nahitabo ang tanan sa favor nga gihatag mo kami. We pray and declare all of these things in Jesus' name. Everybody say, palakpakan na to si Lord. Hallelujah. Now take your seats.